unang panalo ng Gilas sa FIBA laban sa team ng New Zealand. Ito ang goal ng Philippine Men's National Basketball Team. Gusto nilang makuha sa sarili nating home court mismo ang unang panalo. Mas lalo na ngang umiinit ang paparating na Gilas laban sa team ng New Zealand dahil na rin sa masusukat ang tunay na lakas ng Gilas laban sa isang malakas na team mula sa Oceania na naidagdag naman ngayon sa FIBA Asia. Kung hindi lang sana kasali ngayon ang New Zealand at Australia sa FIBA Asia ay malaki-laki ang chance ng Gilas na makuha ang gold medal sa FIBA Asia Cup level. Pero dahil nga sa nandito na ang Australia at New Zealand ay mas tumindi pa ang kompetisyon sa FIBA Asia at isa ito sa dahilan kung bakit kailangan talaga na iangat ng Gilas ang kanilang laro. Lahat ng teams dito sa Asia ay alam na malakas ang New Zealand, lalong-lalo na nga ang Australia, pero Japan, Gilas, Lebanon, Jordan, Korea at China ay posible pa rin na magawang talunin ang team ng New Zealand at Australia, lalong-lalo na nga ang Japan at Gilas team na kung saan nagpakita sila ng magandang laro sa Olympic qualifying tournament at sa Olympics sila ang may pinaka-best chance na ma-upset ang mga teams na ito. Isang malakihang upset ang nagawa ng Gilas laban sa team ng Latvia at masasabi natin na kasing level ng Latvia ang team ng Australia, maging ang Georgia ay kitang-kita na kayang-kaya ng Gilas na talunin ang team na ito. Yun nga lang, pinabayaan na lamang nila na matapos na ang laro at maubos ang oras dahil pasok na sila sa second round ng Olympic qualifying tournament noon at hindi na nila sinubukan na itabla pa o kumuha ng foul, kung hindi naman kaya ay makipag-agawan sa rebound noon at hinayaan na lamang ng Gilas na maubos ang oras. Pilay ang lineup ng Gilas noong nakalaban naman nila ang team ng Brazil, pero kita naman natin lumaban pa rin ang Gilas at hindi ganon kalakihan ang lamang ng kompletong lineup ng Brazil kumpara sa Gilas lineup na walang kay Soto at AJ Edu. Bugbog talaga si Junmar sa game na ito. Ngayon solid na lineup ang meron ng Gilas, walang gaanong pagbabago sa final 12 players. Maliban kung merong injured na player at saka lamang napapalitan ang mga ito, kung hindi naman kaya ay kahit na fighting 10 o 11 players lamang ay ayos na ayos pa rin si Coach Tim Cone gumamit ng hindi kompletong lineup. Huwag lamang ang mga bigs natin ang madali ng injury dahil mahirap humanap ng kapalit ni na AJ Edu, kay Soto at Junmar Fajardo at sila talaga ang may magandang laro sa PBA at Japan B1 B-League. May numero sila sa rankings. Idagdag pa natin yung height sa loob ng paint. Maganda kapag ang tatlong players na ito ang naglalaro, kasama na rin si Japet Aguilar. Unang panalo sa FIBA Asia level laban sa team ng New Zealand. Dito ang gusto nating makuha kontra sa team ng Tall Blacks at maganda ang chance ng Gilas na manalo laban sa team ng New Zealand. Lalong-lalo na nga at healthy ang mga bigs natin kay Soto, AJ Edu, Junmar at Japet. Idagdag natin ang balancing wingman natin na si Justin Brownlee na sinamahan pa ng mga solid guards. Maganda ang mga plays na kay Soto at Junmar laban sa team ng Latvia. Talagang nagtutulungan sila at ang resulta panalo ang Gilas sa tulong ng dalawang bigs na ito sa opensa depensa at pagkuha na rin ng rebound sa loob ng paint. May mga plays nga rin sina kay Soto at Junmar na kung saan nagpapasahan sila at ang resulta ay magandang opensa. Nalilito ang depensa ng kalaban, dalawang bigs sa loob ng paint. Minsan hindi nila alam kung sino ang kanilang idadouble team malapit sa basket. Kasalukuyang nasa finals na rin ang PBA at malapit na rin ang pagtatapos ng conference at konting pahinga, 2 o 3 araw lang balik ulit sa ensayo ang mga Gilas players natin na mula sa team ng Ginebra at Tokentex. Calvin Oftana, isa sa maganda ang laro para sa team ng Tokentex. JB, Scotty at Japet naman para sa team ng Ginebra. Nakita natin na maging itong si Terdy Ravena nga rin ay gustong kunin ng KBL dahil na rin sa napupunan nila ang kakulangan ni Terdy Ravena ng playing time sa ABA League. At kung mabigyan nga ng maganda at halos hindi matanggihan na offer si Terdy ng KBL ay posible na lumipat at maglaro ito sa KBL. Dahil sa pagkawala ni Abando sa KBL ay kita na humina ng konti ang ligang ito sa mga Pinoy basketball fans dahil si Renz Abando talaga ang isa sa inaabangan ng mga Pinoy sa KBL. Pansin ng lahat na kulang ang playing time at plays ni Terdy Ravena sa kanyang team na BC Dubai at hindi nagugustuhan ng mga Pinoy basketball fans ang tinatakbo ng laro niya sa ABA League dahil hindi ito gaanong nabibigyan ng pagkakataon yung playing time at plays na para sa kanya siya naman ang gagawa ng score para sa team. Maganda ang laro ni Terdy Ravena sa Japan B1 B-League, may tiwala nga rin ang kanyang team sa kanya kaya maganda ang kanyang stats sa Japan B1 B-League bago ito napunta sa team ng BC Dubai na naglalaro o kabilang sa ABA League, isang high-level basketball league sa Europa. Renz Abando naman, marami ang naghahanap sa kanya at hindi maiwasan na masabi ng ilan sa mga fans na mukhang mali nga yata ang naging pasya ni Renz Abando dahil na rin sa pinili niya na umalis sa team ng anyang Jungkwanjang Red Boosters at hindi na muna niya sinigurado ang isang deal sa ibang liga at team kaya naman sa ngayon nga ay hindi pa ito naglalaro, pero isa lang ang sigurado, malapit ng pagbabalik ni Renz Abando sa hardcourt at doon rin lang ang destinasyon nito.